Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is me, your Tita Gwen. And kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. And ayan, may gusto lang po akong pag-usapan natin since ako lang mag-isa dito sa bahay. And then, may naka-live kasi ngayon sa YT kaya hindi ako makapag-live. Kaya sabi ko, magre-record na lang ako. Kasi gusto kong i-share sa inyo yung buhay dito sa Hong Kong, buhay ng isang katulad kong kasambahay, katulong, or domestic helper dito sa Hong Kong. Kasi guys, this past few weeks and few days, ang dami pong mga kwento tungkol sa mga domestic helper dito sa Hong Kong. Yung iba, minsan nakakalungkot, yung iba naman minsan nakakainis, and then yung iba minsan ay yung hay nako ka na lang sa kanilang karanasan or sa kanilang buhay dito sa Hong Kong. So, bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong, guys, yung Hong Kong government is nagbibigay sa amin ng every week na day off. Weekly talaga yon na may day off kami, and then additional pa yung lahat ng public holiday dito sa Hong Kong ay holiday din po iyan ng mga domestic helper dito. So, masasabi natin na ang pagtatrabaho dito sa Hong Kong ay naibibigay talaga ng government sa amin, sa katulad kong mga domestic helper, ang mga nararapat na pahinga, and then mga kalayaan ng isang domestic helper, which is ibang-iba po sa ibang lugar na napagtrabahuan ko. Like, nung nasa Singapore ako, yes, I have every weekday off, pero wala pong public holiday sa Singapore. And then, nung nasa Saudi naman po ako, although meron pong day off, pero ibang-iba po yung sitwasyon doon kesa dito. So, masasabi ko pong dito sa Hong Kong ay mararamdaman mo ang tunay na kalayaan, and then yung magkakaroon ka talaga ng oras sa sarili mo. Kaya lang guys, nang dahil sa sobrang kalayaan minsan, yung iba po nating mga kababayan dito, yung iba po nating mga domestic helper katulad ko ay medyo naaabuso po nila yon, and medyo nag-over po sila sa kanilang limitasyon bilang isang domestic helper dito, or hindi po nila iniisip yung limitasyon, ika nga. So ayun nga, nung nakaraan nakakalungkot yung balita na may nabalitaan tayo na isang kababayan na nalunod, and sa kasawiang palad ay namatay po talaga siya. And then last day naman po, I think nung Sunday lang po yon or Friday, I don't know, basta mga 2 days ago lang, meron na naman pong nag-viral na kababayan natin na Pilipina na nasa gilid ng highway at hindi na po makatayo dahil sa kalasingan. So, yan po yung mga bagay na medyo naaabuso ng ibang mga Filipina or mga domestic helper dito sa Hong Kong. Actually, hindi lang naman po mga Pilipina, marami din naman po mga ibang lahi dito like Indonesian na ayun nga, at parang na-over use din nila or naaabuso nila ang kalayaan na ibinibigay sa kanila ng government ng Hong Kong about sa rest day. So ayun, ang masasabi ko lang doon sa unang Pilipina na ayun nga, siya ay nasawi dahil tawag dito, dahil nalunod. Actually wala pong tawag dito, complete details doon, kasi ang sabi lang daw, nalunod lang daw, pero marami ang nagsasabi na ayun po ay lasing daw po, at ayun siguro sa nalasing, and then nag-swimming sa dagat kasi sila, so naligo sa dagat, and then ayun, hindi na po lumitaw or talagang hindi na siya nakita, kaya hinanap siya ng Coast Guard, and ayun, sinadsad ng Coast Guard yung dagat, yung dalampasigan para mahanap siya, and ayun, sa kasawiang palad nahanap siya, pero wala na siyang malay at tinakbo siya sa hospital, pero wala na daw po talagang buhay. So ayun, hindi ko lang alam kung ano yung mararamdaman ng mga kasama niya noon that day, kasi marami silang grupo noon na
earlier ay masaya sila, nagsasayawan, 'di ba? But ayun na humantong sa ganon yung pangyayari. So ang masasabi ko doon talaga, okay lang po naman mag-beach, 'di ba? Okay lang po mag-enjoy, okay lang po unwind tayo bilang domestic helper. Alam ko po yung stress meron yung isang domestic helper, lalo na sa pag nasa loob sila ng bahay ng kanilang mga amo. Pero sana po ay isipin din natin, wag natin abusuhin yung mga sarili natin. Okay lang din naman po mag-inom, 'di ba? Okay lang din naman po shot kayo, pero isipin po natin na wala po tayo sa ating sariling lugar, wala po tayo sa hindi po natin tawag dito, yung mga nakakasama po natin, hindi po natin kasama sa bahay yan, kundi nakakasama lang natin every off natin, mga barkada or kaibigan natin. So sana magkaroon tayo ng limitasyon, 'di ba? And ayun, sa kay kabayan na nawala or ayun nga, na binawian ng buhay, condolence sa iyo at sa family mo, 'di ba? Yun ang pinakamasakit kasi umalis ka ng Pilipinas na maayos ang kalagayan mo. Pumunta ka ng ibang bansa para itaguyod ang pamilya mo, pero uuwi kang bangkay na. So masakit po 'yon. Masakit po 'yon sa pamilya mo na makita kang ganun na iuwi sa Pilipinas, 'di ba? And then yung isa naman po, last 3 days or 2 days ago, yung na-report po yon sa TV station dito sa Hong Kong. Nag-viral po yon kasi nakita nga po siya ay nakalumpasay na sa may gilid ng daan. Hindi niya na po kayang tumayo dahil sa kalasingan. Di po ba? So, hindi ko alam bakit mag-isa na lang siya doon. Maybe yung mga nakasama niyang nag-inom, iniwan siya at doon na lang talaga siya sa daan. Pero yan lang yung kagandahan dito sa Hong Kong, guys, kasi hindi ka po papababayaan ng mga pulis dito. Talagang kahit yan lupasay ka diyan, walang may gagalaw sa iyo. At talagang tinulungan at inassist siya ng mga pulis, pero ayun nga, hindi rin siya kayang kasi ayaw niyang sumama, pinapatayo siya ng mga pulis, ayaw niyang sumama. So ayun, inabangan, ginardyahan siya ng mga pulis, and then tinawagan ng ambulance, and then yung ambulance yung bumuhat sa kanya para makatayo. So ayun, the next story na yun, hindi ko alam kung nakuha siya ng amo niya or kung nakauwi siya. Pero di po ba, sana po sa may mga nagsalita po kasi ng mga employer doon, like dito sa yung kaibigan ko, yung employer niya, nakita daw yun sa TV, and then may nasabi against us, sa atin, katulad sa akin na domestic helper, bakit ganyan daw tayo. So sana ho wag lahatin, kasi may iba-iba po namang characteristic yung mga yung mga domestic helper dito. Pero ayun nga, ang para sa akin, ang masasabi ko dyan, kung hindi ka talaga marunong kumontrol sa sarili mo, kung hindi mo kayang i-control yung sarili mo, wag ka na lang mag-inom, 'di ba? Okay lang po talaga mag-enjoy, kailangan po natin yan bilang isang domestic helper. Kailangan po natin yan na mag-unwind tayo, mag-refresh tayo, mag-met tayo ng mga friends natin, mag-enjoy, magwala, 'di ba? Pero sana po bigyan natin ng limitasyon ang ating mga sarili. And para sa akin, gusto ko lang i-share din sa inyo kung ano yung natutunan ko din dito. Ako kasi galing na ako ng Singapore, I think for 4 years or 3 years and a half ako sa Singapore, at naranasan ko din po yung mapabarkada, naranasan ko din po yung mag-inom every day off, and ayun, alam ko yung experience na yan. And then nung nag-Saudi ako, medyo medyo talagang nawala yung kinagawian ko nung nasa Singapore ako. Tapos umuwi din ako ng Pilipinas, nagstay din ako ng 1 taon at kalahati sa Pilipinas, and na-experience ko rin yung buhay, yung pag-enjoy doon sa Pilipinas. Kaya nung dumating ako dito sa Hong Kong, ang iniisip ko noon is, okay, mag-Hong Kong ako kasi every week ang day off doon, ma-enjoy ko, makakagala ako. Alam niyo yun, yung hindi lang trabaho yung punta ko dito, pero yung iniisip ko, yung leisure din. Yung parang andito ka din para mag-enjoy, para explore yung Hong Kong.
Pero hindi ko alam guys, nung dumating na ako dito sa Hong Kong, biglang nag-iba yung, parang nag-iba yung pananaw ko or yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Yung parang gano'n na, to the point na, yung amo ko na yung nag-o-offer sa akin na mag-day off ako, pero hindi ako lumalabas, and I choose to, overtime, choose ko yung overtime, and ayun, nababayaran nila ako. And then, nung first day off ko, nag-try din ako. Yung first day off ko actually, pumunta talaga ako sa, nagkita kami ng kaibigan ko. And then nakita ko yung half na ng Hong Kong. Yung parang kung saan nagde-day off yung mga Filipina dito, nakita ko na okay, ito na pala yon, ito na pala yon. And then the next day off ko, nag-decide ako na mag-church. Ayun, the next day off ko nag-decide ako kasi yung cousin ko dito is andito, and alam niyo yun, yung parang may longing ka na why not mag-church ako muna. And then, nung nag-church na ako, nabago din talaga. Na parang yung focus ko na is gusto ko na pag nagde-day off ako, dun na ako sa kanila. Yung parang ganon. At ayun, napanindigan ko naman na hanggang sa ngayon, pag nagde-day off ako, talagang dun yung focus ko, na dun ako pupunta. So, pinapasalamatan ko din yan kasi sa mga nakikita ko at sa mga naririnig kong news, napapasabi na lang ako sa sarili ko na buti na lang talaga at ina-spend ko yung time ko every mag-day off ako sa church, kasi maiiwas ka din sa mga ganyang klaseng gawain, 'di ba? Kasi yun din ang sabi ko, ayoko mapabarkada dito, ayokong magaya yung karanasan ko dati sa Singapore, dalhin ko dito, yung parang ganun. Ayoko na, kasi sabi ko, iba din pag siguro matured na rin talaga, 'di ba? Iba na yung iba na yung iniisip, kasi iba na yung gusto sa buhay. Hindi gaya nung nasa Singapore ako, bata pa ako, nung gusto mag-enjoy, gusto 'di ba? Kaya yun talaga sa sa isip ko na lang na hindi ako kailangan malulong, or hindi ako kailangan mapabarkada. Okay lang naman mapabarkada, basta maayos yung ganon. Kasi dito talaga guys, pag open country, pag hindi ka marunong magkontrol sa sarili mo, ikaw din ang mahihirapan, at ikaw din ang ayan, kagaya ng mga nangyayari, minsan ikaw pa yung mapapahamak, 'di ba? Kasi pag mga may ganyang pangyayari, hindi mo na makontrol yung sarili mo, hindi mo na alam kung nalasing ka na pala, kung saan ka na pala, 'di ba? Kaya sana maging lesson din ito sa mga kagaya kong mga domestic helper, na sana, lalo na dito sa Hong Kong, 'di ba, na sana bigyan natin ng limitasyon at alamin natin ang kakayahan ng ating mga sarili, bago tayo mag-over the limit, or bago tayo magsigi lang ng sige. Kasi unang-una po dyan, sarili lang po natin ang ipinapahamak natin. And then, pangalawa, nadadamay po yung mga kababayan natin na mga nagtatrabaho ng diba, nadadamay sila minsan, na nagiging maliit na rin yung tingin ng ibang lahi sa kanila, kasi sa mga nakikita or sa mga nagva-viral na mga video na ganyan ang mga ginagawa ng ibang mga domestic helper dito sa Hong Kong, or mga ibang Filipina dito. So, ayun na guys, naisip ko lang na pag-usapan yan, or ikwento sa inyo yan, ng mga klaseng ganap na ganyan. Kaya, ayan. That's all, that's it. Yan lang muna yung topic. Basta naisip ko lang na ikwento sa inyo na sana, 'di ba? Yun talaga, huwag abusuhin ang ating mga sarili, kasi wala namang ibang magsasuffer ng consequence nun kundi ikaw, or minsan madadamay pa yung family natin. What if masira yung trabaho mo dito, or what if na-aksidente ka gaya nung nangyari kay ate na nalunod siya, 'di ba? So hindi lang ikaw ang magsasuffer, kundi marami ang maaapektuhan sa mga ganyan na hindi tayo umiiwas, or hindi tayo marunong magkontrol sa ating mga sarili, 'di ba? So that's all, that's it. This is me, your Tita Gwen, saying life is short, heaven is forever. Stay strong, stay safe, be kind, and be nice. To God be the glory. Paalam po.